Pagtapos ng 2.5 taon, kumusta na yung ating copy racer? Yan. Hindi, joke lang. Ito talaga yung akin. Yan, sa loob ng 2.5 taon. So, wala talaga akong ginagawa dito maliban sa mga talagang sira na. Hindi ako mahilig mag-upgrade dahil wala naman talaga akong pera. Ang pinalitan ko lang talaga dito ay yung side mirror. Nakadalawang side mirror na ako ng stock. So, lagi siya nababasag. Ito, pinakalawang na. Kasi nagalaw ko na ito minsan eh. Kaya kinalawang. Basta once na nagalaw mo na yan, malapit na siyang tanuan ng kalawang. So ito yung tsura niya 2 taon. Yung gulong niya pudpud na. Ito yung barya ko. Sa harapan, medyo malalim pa. Kumpara mo sa bago. Ito bago lang, wala pang 1 buwan to. Yan. At yung likuran ko, 2 taon na kalbo ang gulong. Ibig sabihin 2 taon na pala yung gulong ko. Yan, wala na makita. Yan, ayan ang itsura ng 2 taon kong gulong. Nandito. Ito yung mga bago. So malalim pa yung kanya oh. Malalim. Yan, malalim. So stock muffler. Stock, walang pinapalitan maliban dito. Binilang ko lang siya ng ganito. Yan. At ito, nilagyan ko lang tape kasi nga laging basa. Alam niyo naman, yung may mga alaga tayo sa bahay, ginagawa na lang stress reliever tong upuan. So, natamad ako magpalit ng upuan kasi baka mamaya bibili ako ng bago tapos sisirain lang din. So, nilalagyan ko lang ng ganyan. So, madusing lang siya tignan. Kasi nga laging basa ang puwet ko. Ngayon, lalo ngayon nag-uulan. At ang odometer natin ay ito, meron na nga pala siyang dimple kasi naibagsak ko na siya. Meron akong 23K. Ayan, 23K na odometer. So, unang bili ko pa lang nito, na-change oil ko pa siya ng 500. Sumunod, yung 500 odo, sumunod 1,000. Tapos 2 beses ako nag 1,000 odo, tapos sunod 1,500. Tapos tuloy-tuloy na 2,500. Ayan, maximum ko ngayon 3K. Yan, nag-change oil ako tuwing 3K. Pero, maximum yung kadalasan nasa 2.5 pa lang. Kaya nagpapalit na ako ng langis. 2,000, 2,500 yan. Hindi ko man talaga pinapaabot talaga ng 3K. Maximum lang yung kung aabutin ng 3K. Basta ito lang binilitan ko. Lahat yan puro stock. Ito hanggang hindi ko pinapalitan, stock pa rin to. Sakit yan ng mga keyway pag natutumba. Yan, laging ganito. Marami na ako nakitang kasamaan ko na copy racer na sira yung ganito. So yan, tsura niya. So yung makina, kahit ganito yung tsura niyan, alaga sa makina yan. Yan. Lagi, pina-tune up ko to sa loob ng 2.5 taon. Naka 2 tune up lang to. 3 sana yun eh. Unang taon niya, pina-tune up ko. Hindi naman ginalaw sa kasa, gawa nung okay naman daw, wala naman daw galaw. So pangalawang tune up, dinala ko na lang sa malapit sa amin. Tapos pangatlong tune up, ako na nag-tune up. Yan. So ako na rin gumagawa ng ano nito, mga change oil, ganyan. So lahat yan natutunan natin sa YouTube University. So ito yung maiksi kong review no, pagdating sa mga copy racer, sa kung okay daw ba to. As a beginner, kung makikita nyo yung previous vlog ko nito, ito pangalawang vlog ko pa lang to tungkol sa motor. Unang vlog ko yung binili ko pa lang siya. As in, hindi talaga ako marunong magmotor ng time na yon. So nung kinuha ko pa lang to, parang takot pa ibigay sa akin ng nung ahente yung motor kasi nga kada start ko patay. So nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na bumili ng motor, gawa nga nung nakapag-practice ako nito. Siyempre marunong ako mag-automatic. Sa manual lang tayo nahihirapan. So ibig sabihin, 2.5 taon pa lang ako nagmamaneho ng manual na motor. So talagang beginner talaga ako noon. Nagkaroon lang ako ng lakas ng loob kasi nga shoutout sa nagpahiram sa akin ng motor, si Rapsing, si paring Rapsing, Diomedes. Pinahiram niya sa akin yung tricycle niya. Pinakit niya ako sa bundok. Hindi naman siya totally bundok na rough road, no? So makinis naman siya. Dito sa may diversion road, kung alam niyo yun, sa may Cardona. Yan yung ginawa kong praktisan. Paakitin niya ako doon, tapos pahihintuin niya ako sa taas. So, nung time na yun, medyo hirap talaga ako. Hanggang sa napapandar ko naman siya ng konti, yun na yung nag-trigger sa akin para kumuha ng manual na motor. So, mahirap ba gumamit ng ganitong klaseng motor as a beginner? Para sa akin mga tol, pang beginner talaga to. Kasi ayoko naman din kumuha ng mga magagandang klaseng motor tapos lalaspagin mo lang. Tulad nga nito, hindi ko siya masyadong inalagaan. Ayan, isipin mo, gaganyanan ko lang.
At yun nga, unang-una dito titignan natin yung ano, no, yung pag beginner ka pa lang, talagang wala siyang ano, wala siyang tawag dito. Yung cambio, yung number ng cambio, pang ilang cambio ka na, kalimutan ko nun. So wala na niya, neutral ka lang. So talagang inaral talaga yung mararamdaman mo sa katawan mo yan kung ano na lang yung ano mo, pakiramdaman na lang ng speed. Kung nasa primera ka, segunda, tercera, kwarta, ayan. Kumbaga hindi lang yung motor yung bine-break in mo, kundi yung mismong sarili mo. Hanggang sa makabisado ko ng takbo ng makina niya kung nasaan na siya. Kasi nga inisip ko yung mga pantra nga na ano, mga pantra na motor. Wala rin namang mga ano yun, mga shift gear, shift gauge, ibang tawag doon. So nagawa naman nila doon, di ba mga tricycle. Nakakambyo naman nila na maayos. So yun ang din ang pinagbasihan ko. So lahat yan stock. Sa loob ng 2 kalahating taon, maganda naman ang takbo ko. Yung itsura lang niya panlabas ang medyo dugyot, pero yung makina niyan suwabe yan. Pinapitan pa natin. So ngayon malapit na tayo magpalit ng gulong. Yan. Siguro susunod na video gagawin ko ng video yung ano, ang layo ng itsura na. Ito yung itsura ng bago-bago pa, isang buwan. Ito na yung itsura pagtapos ng 2 taon. So ang biyahe ko kasi lagi mula Pililla Rizal hanggang sa amin sa Valenzuela. So ang biyahe ko noon is 90 km. Tuwing papasok ako, tsaka uuwi ko lang siya nagagamit. Tapos minsan pa ano lang, hindi naman ako mahilig mag road trip talaga kasi nga pagpasok pa lang sa trabaho, doon pa lang road trip na sa layo, 90 kilometers. So sa trabaho ko lang siya lagi nagagamit. Yan ang itsura ng 2 taon. Nice review. Ano to honestly review. So kung may mga minimal na sira man dito, ako may dahilan nun, natutumba ko to, ganyan. Nagkaroon lang siya ng dimple dito. Yan, kinakalawang siya kasi nga once na nagalaw mo na, kinalakalawang na yan. So pagdating sa engine, wala akong masabi dito. Okay, hatak niya, maganda yung hatak. Pinaka top speed ko dito, hindi naman lagi-lagi pero napakagat ko siya ng 120. Yan. Pero parang 1 beses, 2 beses lang yata yun sa may highway ako dito sa may bandang SM Taytay. Yung medyo malapad-lapad kalsada ron. Pero hindi man lagi-lagi no, top speed nga eh. Tapos madalas takbo ko sa kanya, mga 80 na lang hanggang 100. Yan, mga mabilis ko na yon. Pagpapasok sa trabaho, pag late. So yun yung pinakaano ko na. Sa mga highway lang naman. So, yun lang. Mixing review. Ganito yung tsura niya. 2 kalahating taon. Dagdag ko na rin para itong gulong na. Nakapagpalit na ako ng gulong ito, Speedy. Kung tutusin yan, hindi ko naman talaga gusto magpalit. Mas gusto ko yung bakal. Ang problema nga nalubak ako dito sa may C5. Nagkaroon siya ng bingkong. Siguro dahil malaplat na rin yung gulong ko noon, malambot. Talagang nabingkong yung dito ko. Nalaglag ako sa butas. So no choice, magpalit tayo ng rim. Ayan. So di ko naman sinasabing sirain talaga yung rim no. Talagang malakas lang din ang pagkakaano ko. Ito nga, hindi ko pa napalitan. Stock to. Yung harapan. Andito pa yung tama niya. Pero hindi naman ganun kalala. Ito, yan. Hindi naman ganun kalala. So nagagamit ko pa naman siya. Sayang, isusulitin natin yan bago palitan. So hindi naman tayo yayamanin. Ayan. So ang balak ay palit dito ay red Indian tire na sotot. Sana hindi tayo sumablay doon. At yun lang no. So, ganda pa ng ano, pag pogi-pogi, pag wala pang ano. Pag bago pa. Hindi ko makakalimutan dito yung kalalabas ko pa lang nito sa kasa no. Kada stoplight namamatayan ako ng makina. Sobrang taas ng clutch. Yan. Kasi di ko pa kabisado yung kanyang clutch. Dito tulad sa mga nagamit kong unang motor, konting angat mo na ng clutch, takbo ka agad. Ito karamihan pag mga bagong labas, ang taas ng clutch. Halos iwanan niya ako. Tagal bumitaw. Halos mauna sa akin yung motor ko pag bitaw kasi nga nakasilinyador na ako. Pas apak ng clutch, bitaw ng clutch. Halos iwanan niya ako. Yun nga. Kasi yun, nasanay. Siguro mga 2 weeks yata hanggang 1 buwan. Talagang araw-araw medyo talagang inaano ko siya. Kada biyahe ko pala hindi naman talaga araw-araw. Kada biyahe yan. Lagi ako nangangapa sa kanya. Nasa primera na ba ako, nasa segunda, hanggang sa nakasanayan ko na. At yun. Nasanay na din no. So sa loob ng 2 kalahating taon sa kanya ako natuto magmotor talaga. Copy Racer. CR152 sa mga gustong bumili. Kayo nang bahala no. Syempre talaga budget lang talaga to eh. So yun lang, kayo na bahala mag-decision kung okay ba sa inyo yung ganitong motor as pinakaunang-unang motor. Yan.